Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano magparehistro sa e-travel. Ako po ay actual na nag-travel papuntang Pilipinas. Galing po ako ng Las Vegas, umalis po ako ng June 5 at ako ay nag-register noong June 3rd. So Tuesday ako nag-register, Thursday ang aking flight at Saturday ang dating ko sa Pilipinas ng actual date, June 7. So importante na mag-register kayo sa e-travel bago kayo bumiyahe kasi kung wala po kayong registration, matatagalan po kayo bago kayo maklear sa immigration at customs. Isa pa ay mahirap ang internet connection sa airport. Nag-try po ako, although meron na akong registration, nag-try ako mag-connect sa internet pero wala pong internet connection. Yun po ang aking experience. Sino-sino po ang kailangan magparehistro sa e-travel? So lahat po ng pasahero na pupunta ng Pilipinas, kahit mga Pilipino or non-Filipino, kailangan pong mag-register sa e-travel. So may bayad po ba ang e-travel? Wala pong bayad ang e-travel. May dalawa pong option kung paano mag-rehistro sa e-travel. Ang unang option ay ang paggamit ng browser. Ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan mag-download ng app or ng application para magparehistro. So, ito po ang unang option. I-type nyo lang po ang etravel.gov.ph or ibig sabihin, i-search nyo po ang tamang website na etravel.gov.ph at mag-create ng account. So, kailangan po meron kayong valid na email address at kailangan din po gumawa po kayo ng sarili nyong password. Para sa akin, mas madaling gumamit ng computer or laptop sa pagre-register sa e-travel. Naka-ready na po ang aking picture na i-upload ko at meron na rin po akong valid email address. So, sundin nyo lang po ang mga instructions. Mag-create po kayo ng account muna kung wala kayong registration at ang pag-create ng account ay pwedeng magawa kahit within 30 days, 10 days, or 5 days bago ang inyong pagta-travel. At pwede nyo nang balikan ang information kung ready na ang inyong flight number. Pero depende sa inyo kung kailan nyo gustong gawin ang registration as long as within 72 hours or within 3 days bago po kayo bumiyahe. Dalawang option sa pagre-rehistro ay ang pag-download ng app. So, ibig sabihin, kailangan po yung application ay i-download nyo po sa inyong gadget, sa inyong either phone or tablet. Kung gagamit kayo ng computer, isi-search nyo lang po ang e-travel. Pero kung kayo ay merong gadgets katulad ng mobile devices na iPhone or Android phones or Samsung or kahit ano pong cellphone, kailangan nyo pong i-download ang app para makarehistro sa e-travel. Sa aking iPad ay sinearch ko po ang egov.ph. Ito po ay isang option. So, pwede rin kayong gumamit ng etravel.ph or egov.ph. So, i-enter nyo lang po ang mga information at sundin ang mga instructions sa pag-fill out ng form. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang e-travel. Kailangan din po na mag-upload ng inyong picture or mag-take ng picture sa pamamagitan ng inyong camera para makapagrehistro sa e-travel. At kailangan na rin po ang inyong signature. Ma-generate nyo po ang QR code para sa successful registration sa e-travel. Sa lahat po ng pasahero, nakalink na po ang e-travel at ang online customs declaration form. So lahat ng pasahero ay kailangan magparehistro sa e-travel within 72 hours. At kailangan din po ay mag-fill out ng online customs declaration form kahit na wala po kayong ide-declare na goods or items. Sinearch ko po ang e-travel at nakapagrehistro na po ako ahead of time para madali na po ang pag-sign in. Meron po akong valid email address at password. Ngayon, kapag nakapag-login na po kayo, ilalagay nyo po ang inyong account information at pagkatapos po noon ay ang inyong travel declaration. So, ilalagay po ninyo ang inyong purpose of travel, ang traveler type, at flight information. So, ito pong flight information, ito po ang inyong direct flight to the Philippines. So, kung meron kayong connecting flight,
ito po yung last leg of your flight. Ibig sabihin, ito yung flight na magdadala sa inyo sa Pilipinas. So, from Las Vegas to Korea. So, ang inilagay ko ay Korea to Manila na flight number. Ilalagay nyo rin po ang inyong origin, yung country of origin, at airport of origin. Ang ginawa ko, 2 days po before ang aking departure ay nag-register na po ako sa aking e-travel dahil ang Pilipinas ay advance po ng 15 hours. Kung ginawa ko siya 3 days before, hindi po lalabas ang date of arrival na June 7. So naghintay po ako ng 2 days before yung flight bago ako nag-register para ang date of arrival sa Pilipinas ay magtugma sa pagre-rehistro ko sa e-travel. Kasi dapat ang Pilipinas i-adjust nila itong calendar dahil kung mag-register ka 3 days before departure, hindi po mag-show ang date of arrival dahil advance po ng 15 hours ang Pilipinas. So dito sa travel declaration, ilalagay nyo rin po ang inyong health declaration pero hindi na po kailangan ng COVID vaccination. Then after nito, ay malilink na kayo sa baggage declaration. So make sure na basahin po ninyo ang lahat ng information para maging smooth ang inyong pag-clear sa immigration at sa customs. Ilalagay nyo rin po kung meron kayong kasamang family member, kung ilan po sila, kung ano pong edad, at kung ilan po ang baggage na dala. So kasama ko ang aking anak, at isinama ko na ang check-in baggage na 1 each for us. At kung ilan po ang hand carry nyo, ilagay nyo rin po. Okay, dito na tayo sa mga questions. Ito yung general declaration. So, i-declare po ninyo ang mga goods purchased abroad kung Philippine peso or US dollar. So, ang nilagay ko po ay US dollar amount ay $100 at wala po akong Philippine currency. So, I answered no. Foreign currency, no. So, ito pong question na ito ay in excess of $10,000. So, if it's less than, you don't have to declare. And you go through all of these questions, i-answer nyo po either yes or no. Kung nag-answer kayo ng yes, kailangan nyo pong ilagay ang description bakit kayo nag-answer ng yes. At ilalagay nyo po ang specific details ng inyong information. Kung meron kayong mobile phones at mga gadgets in excess of quantities, saka lang kayo magde-declare. Pero nilagay ko ay no. At meron din akong nilagay na other goods. Nilagay ko po ay yes. I just wanted to make sure na dineclare ko ang mga tamang items doon sa number 12 na other goods. So nilagay ko dito mga personal items or grocery items na ibibigay sa family or friends. So pwede nyong ilagay what items po ang nakalagay sa inyong baggage. Ilalagay nyo rin po ang quantities. So, meron po kasing required na quantities at amount in US dollar. So, hindi ko na po nilagay yung specific price ng items na nakalagay sa aking baggage. So, nilagay ko lang po na ito po yung mga items, ito po yung mga items na dala ko at ilagay lang po ang quantity at amount in US dollar. So, nung dumaan po ako sa customs sa Manila, pinresent ko lang po ang aking e-travel barcode at tinignan lang nila kung ano ang mga items na nilagay ko sa aking declaration at pinalabas na po ako. So it was easy. It's no big deal. Either i-declare nyo or not declare, but to be on the safe side, kung meron kayong i-declare, mas maganda i-declare nyo na kasi para malaman na rin kung paano ang procedure just in case at para na rin malaman kung ano ang procedure para maklear sa customs. So after po ng questionnaire ay kailangan na mag-attach ng picture at kailangan ding mag-sign at kung meron kayong family member, kasama na rin po iyon sa inyong travel declaration. So after nun ay mag-generate na ng barcode, isa sa inyo at isa sa inyong family member. Pero isi-send po ito sa isang email address lang dahil nag-add po kayo ng family member. So mag-generate ng dalawang barcode pero sa isang email address lamang.
So, dalawa pong barcode ang ma-generate sa successful registration. So, yung isang dalawang barcode sa inyong email address. Kung meron po kayong katanungan or comments, paki-post na lang po sa comment section below. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, i-like nyo lang po at subscribe ang aking channel. At salamat po sa pagsubaybay. I hope everyone is staying safe at magandang araw po sa inyong lahat.